Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, and Rising. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. Kung gusto mo, pwede ka magpa-personal reading, madam. Space P, space pa sa dulo para mas madali mong ma-search sa Facebook. Diyan ka pwede mag-inquire ng personal reading if you want to avail yung mga products namin, katulad nitong aking mga suot na ito. This is Evil Eye necklace na may rose quartz crystal sa gitna. Doon na lang sa aking TikTok shop, Unipri, UNIPRI. Okay, so let's start. What do we have here for the sign of Libra? Pa-comment na lang dyan guys, kahit heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Basta mga positive comments guys, hindi namin ina-entertain ang mga negative comments. And kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka naman mag-next video. Main energy is the Hanged Man and the Queen of Pentacles. The Two of Wands is here. Well, I really do like your energy ngayon kasi regarding dito sa I feel like some of you is pwedeng may lesson na natutunan ka sa buhay mo ngayon. Like, wag masyadong magpadalos-dalos, wag masyadong magmadali. The Hanged Man is here. So, you have learned the lesson in life kung saan hindi sa lahat ng oras kailangan minamadali yung isang bagay. Dahil akala mo para ka maubusan or akala mo ikaw ay mawawalan. Okay? Or, you are in air sign, so nandun yung fast energy mo na parang may something, pag may something ka naisipan, so gagawin mo talaga or ipupush mo talaga. But this time, you have learned kung paano maglaylo, mag-slow down, at hindi magmadali. The Queen of Pentacles maybe has something to do with your stability, with your money, with your finances, career, ayan, or yung mga plano mo with the Two of Wands pagdating sa mga bagay na gusto mong ma-achieve, or may kinalaman sa Hermit, which is yung home mo, sarili mo, or ikaw mismo, no? Natutunan mo mag-slow down or ayusin mo na yung mga dapat ayusin bago mag-proceed sa susunod na step ng whatever you're planning or yung mga gusto mong ma-push is hindi ka na ganon nagmamadali sa ngayon. Okay, sino yung person na kakonect mo pagdating sa love for Libra? The person na kakonect mo is the Sun and the Queen of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Leo, energy, the Wheel of Fortune, bottom of the deck, parehong tatlong major arcana yung nagpakita sa atin, the Hanged Man, the Sun, and this one, the Wheel of Fortune, and so as the Hermit a while ago. So, apat na pala. Okay? So, the Sun is here. So, yung person mo na ito is, I do feel like naramdaman mo yung feeling na kailangan mo tong person na to. Maybe siya yung happiness mo. Siya yung nagpapakita ng, like, I feel like, parang, for you na magkaroon ng, pag-proceed, no? Parang siya yung nagiging inspiration mo. Like, can you see this too? And you are like compatible dito sa person na to. Kasi this is the Hanged Man. Yung picture dito is parang babaeng nagsasampay. Yan, lagyan lang natin ng konting Ayan. So, yung babae dito is parang nagsasampay siya. Ito nakahanger na damit. And this is the Sun. Of course, pag ikaw ay nagsampay ng damit, kailangan mo si Sun. So, nakikita natin, maaaring ikaw ito, na nakikita mo itong person na to, na kailangan mo siya sa buhay mo. Or, siya yung nagiging inspirasyon mo pagdating sa mga bagay na gagawin mo, including career, or whatever na growth na gusto mong mangyari sa buhay mo. Parang itong person na to, malaki yung inspirasyon na nagiging hatid niya sa'yo. Okay? So, and the Queen of Swords is here. So, nakikita natin ito as like, your person is masyadong
I don't know, pero it feels like may pagka-cut off na ginawa. So, pwedeng itong person na to is kinut off ka. Or vice versa. I don't know kung sino may pagka-cut off na ginawa. Pero nandun yung pagka-cut off. So, this could be a past person na parang nakikita mo na ito yung inspiration mo, ito yung kaya may mga bagay na ginagawa ka ngayon sa buhay mo na nai-inspire ka kasi nitong person na to. Kaya lang biglang pwedeng nawala itong person na to or may sumabotahe dito sa connection na to. Or yung iba sa inyo, kung hindi man ikaw or hindi man siya yung nag-cut off, there could be another person na naging involved para magkaroon ng pagka-cut off or hindi matuloy yung connection ninyong dalawa. Okay? So, the Wheel of Fortune is here. So, malaking pagbabago regarding sa mga plano, decision, and regarding sa dapat ninyong maramdaman dito sa connection na to. Like some of you, pwedeng naudlot na connection or masayang connection sana ito with this person. So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Eight of Wands is here. What's with the Eight of Wands? The Star. Okay. Emosyon ng person na ito for you. The Five of Swords. The Five of Cups. Okay. So, Four of Cups is here. So, emosyon mo for this person is that you see this person is the star. Nakikita mo siya as your wish fulfillment. Yun nga, pwedeng may mga goals ka na na-achieve through the help of this person. Kung hindi man siya mismo, yung as simple as nagiging inspirasyon mo siya, malaki na itutulong niya pagdating sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Eight of Wands is here. You see this person as someone na parang gusto mo siya maging involved sa buhay mo talaga eh. And yung person na to with the Five of Swords, I feel like may mga excess siyang tinanggal. And I feel like this is you, na parang masyadong sobra yung well, I don't know nga kasi kung sino yung nag-cut, but whoever this person na nag-cut, I feel like may mga bagay na sumobra. Kaya kailangan i-cut. Parang ganun. And the Four of Cups is here. And I feel like parang itong person na to for now is not sure if, especially this person in the past, wait lang ha. Clarify ko lang tong Four of Cups. The Four of Cups is clarified by the Nine of Wands. Hindi na siya sure kung ma-reach niya pa yung mga bagay na gusto niya ma-reach sa buhay niya. And I feel like, kasi may mga bagay na pinakita ka sa kanya. Like, if siya yung sa part niya or sa side niya yung nagkaroon ng pagka-cut off, may mga bagay na naipakita ka sa kanya para maging hopeful na ma-achieve niya yung mga bagay na gusto niya. No? Naging hopeful siya. And nandun yung parang, kahit papano, kung ikaw ay naging inspirasyon mo siya, naging inspirasyon ka rin naman niya. At nagkaroon ng way para ma-achieve niya yung mga bagay na yon. Or nakita niya na magkakaroon ng way para ma-achieve niya yung mga bagay na gusto niya ma-achieve sa buhay niya. Pero ngayon parang hindi na siya sigurado kung ma-achieve or ma-reach niya pa yung goals niya. Or yung mga gusto niya mangyari sa buhay niya. So this person, I can see love here. Pero parang delikado, or this is love but I want to know more. What's with the Lovers, the Ace of Cups, and the Six of Cups? There's this love, pero the Seven of Pentacles is here. So hindi siya masyadong nag-grow or naging matagal yung pag-grow niya. And I see a lot of communication here, maybe in the past, with the Five of Pentacles regarding mga issues regarding financial issues. So maybe in the past, nagkaroon kayo ng pag-uusap nitong person na to regarding mga financial issues ninyo. So, what will
be the near future for the both of you, near future para sa inyong dalawa. Three of Pentacles. So, this is a good thing kasi nakakita tayo ng growth financially sa'yo. Wait lang, guys. Okay, I'm back. Nakakita tayo ng financial growth para sa'yo. Queen of Cups is here. Seven of Swords. Huwag kang maniwala sa mga sasabihin ng iba. Or huwag kang munang makinig sa mga opinion ng iba ngayon. Mas makinig ka sa kung ano yung tingin mong tama, dapat mong gawin at dapat mong unahin. Huwag kang mag-focus sa kung ano yung mga ilalagay nila sa utak mo because you have the power right now to change your life, and these people in your life can have the power din naman to change your mind, no? To change the way you think. So, may kakayahan silang mabago yung pag-iisip mo. Kaya lang ikaw, nandito ka sa point sa buhay mo na kaya mong baguhin ngayon ang buhay mo according sa kung paano mo dapat baguhin ito. Pero, huwag kang magpakain sa kung ano man yung mga inilalagay nila sa isip mo ngayon kasi pwedeng magkaroon ng udlot regarding the Ace of Wands, which is whatever new beginning na gusto mong simulan sa ngayon. Okay? Yeah, I can see a lot of new beginnings for you. Professional new beginning, whatever. So, you focus on that. So, in the near future, para sa person ng iba, sa person mo, in the near future, para sa kanya, for the person that you are dealing with, Ace of Wands is here, and the Strength card, this is Leo energy. Ayan, I can see new beginning para sa kanya. But, medyo magkakaroon ng problem, Ten of Wands, kasi new beginning, pero itong new beginning na ito, no, is pwedeng magdala or magbigay sa kanya ng another responsibility na pwedeng hindi niya kayanin. The Strength card is here. Nandito yung pagpapakita niya na kaya ko to, ganito, ganyan. And I feel like, at the end of the day, alam niya sa sarili niya, hindi niya kaya. Pero nandun yung grab siya ng grab ng mga, like maybe, trabaho or what. Yung inaako niya or kinukuha niya, but in the end of the day, alam niya siya yung nai-stress, napapagod, and nakakawawa dito. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.